Welcome back mga ka-curious. Tunghayan natin ngayon ang kaso na gumimbal sa Hanoi, Vietnam noong 2003. Isang magandang babae dito na nagmula sa isang respetadong pamilya ang nakagawa ng nakakakilabot na krimen. Siya si Lai Thi Kiu Lan, 26 na taong gulang. Naging posible ang kanyang krimen dahil rin sa tulong ng kanyang kasabwat. At sa trahedyang to ay 4 na biktima ang nadamay. 3 sa mga ito ay nagwakas ang mga buhay at ang isa ay nakaligtas pero sugatan. Subalit, ang nakakalungkot ay nadamay lang ang mga biktimang to dahil lang sa isang mababaw na dahilan. Kaya samahan niyo ako muli at alamin natin ang buong kwento kung paano nagsimula ang krimen ni Lai Thi Kiu Lan. October 31, 2003 sa Tiên Do Commune, Soc Son, Hanoi, Vietnam ay isa lang sana itong ordinaryong araw sa isang residential area. At hapon sa araw na to ay maririnig pa ang maingay sa bawat households. Kaso, bigla na lang napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa matapos silang makarinig ng isang malakas na pagsabog mula sa isang maliit na bahay. Ito ang bahay ng isang pamilyadong lalaki na si Nguyen Van Vien. Makikita na ang nawasak na bahay ay nabalot ng makakapal na usok at nagkalat ang mga debris. At mga ilang minuto ang lumipas ay halos lahat ng mga kapitbahay ay nagtungo agad sa bahay na to dahil alam nilang may mga tao pa sa loob bago nangyari ang pagsabog. At sa likod nga ng makakapal na usok ay natagpuan na lang nila ang wala ng buhay na binatilyo. Ito ang nakababatang kapatid ni Nguyen Van Vien na si Nguyen Van Thang. Samantalang ang asawa naman ni Vien na si Tran Thi Nan, ang 2 buwan nilang anak at pinsan niya ay natagpuan namang sugatan. At walang nakakaalam kung paano nagsimula ang pagsabog. Ipinatawag na rin ang Hanoi Police at Emergency at agad isinugod ang 3 sugatan. Ayon pa ng mga doktor ay nasa critical condition ang 3. Ibinalita na rin nila ang insidenteng to kay Vien na nagtatrabaho pa sa Pentax Company. Umuwi siya sa bahay nila na umiiyak at nag-collapse dahil hindi niya alam kung bakit ito nangyari sa kanyang pamilya. Ang Hanoi Police ay humingi na rin ng tulong sa mga officers at sundalo na eksperyensado sa mga bombing incidents. At ayon na rin sa initial investigation, ang insidenteng to ay maikukumpara sa isang mine explosion. Dahil ang explosive pala na ginamit ay common ang ginagamit sa stone mining. Ang pagkakaiba lang daw sa insidenteng to, ang explosive ay hinawakan pala ng biktima. At naka-elevate ang posisyon nito mula sa ground. Kaya nung ito ay na-detonate na daw, ay hindi ito nakagawa ng malaking crater o butas sa ground tulad sa mga ordinaryong cave mining. At ang napuruhan lang nito ay ang wall ng bahay, ang mismong naghawak na si Nguyen Van Thang at ang mga taong malapit sa range na asawa ni Vien, kanilang sanggol at kanyang pinsan. Sinubukan ring alamin ng mga eksperto kung anong uri ng mine explosive ang ginamit. At kung ito ba ay nasa bahay na o may nagdala ba doon bago na-detonate. Maging ang mga eksperto ay nahirapan din sa kaso. Sa kabila nito ay masusi naman silang nag-imbestiga sa sulok-sulok ng nawasak na bahay. Kahit natabunan na ang crime scene sa mga debris, ay maingat pa rin nilang inisa-isa ang bawat pirasong nagkalat, kahit ang mga ito ay mga fragments na lang. Hanggang sa nakakuha na sila ng clue. Ito ay maliliit na piraso ng isang radyo na kasamang nawasak sa explosion. Nakumpirma nila na ang radyong ito ang ginamit para i-disguise ang explosive. At base na rin sa interrogation nila sa mga kamag-anak, ay nalaman nilang wala palang pagmamayari na radyo ang mga biktima. Kaya naging malaking palaisipan sa kanila kung paano napunta sa mga biktima ang pasabog. At kalaunan ay nakumpirma nila na ito ay isa palang DIY explosive. At ang mga sangkap ay potassium chlorate na common ang ginagamit sa paggawa ng fireworks.
At ang isa pa ay propellants na mayroong great destructive power. At dahil sa ebidensyang to ay nag-conclude ang otoridad na isa itong intentional homicide by explosion. Kaya nagdispatch na sila ng homicide investigation team para mangalap ng mga impormasyon at mga clues. At nagsuspetsa din sila na maaaring nagkaroon ng conflict ang Nguyen family o maaaring isa sa kanila ang nagkaroon ng kaalitan o baka mismong si Nguyen Vinh ay may naagrabyadong tao. Pero ayon na rin sa statement ng mga kaanak nila ay payapa lang daw na namumuhay ang pamilya ni Vinh at wala din silang nabalitaan na nagkaroon ito ng mga kaalitan. Sa patuloy na investigasyon ay nakakuha na rin sila ng valuable na impormasyon mula sa iilang mga saksi. Ayon pa ng mga nakakita, noong October 31 daw, ilang oras bago ang explosion, ay may dalawang estranghero daw na sakay ng motorbike ang huminto sa bahay ng Nguyen family. Ang isa daw ay isang lalaki at ang kasama nito ay isang babae na may dalang radyo. Ayon pa ng mga saksi, ay napaka-misteryoso daw ng dalawa. At inabot daw ng mga ito ang isang box na may radyo sa asawa ni Vinh. Hindi din nagtagal ang mga estranghero sa bahay at agad na ang mga itong umalis. Dahil sa impormasyong ito, ay naghihinala na ang mga investigador na maaring may kinalaman ang dalawang estranghero. At maaring ang radyong inabot nila sa asawa ni Vinh ay ang radyo ding natagpuan na nawasak sa explosion. Habang tuloy-tuloy pa ang investigasyon, ay nakatanggap naman sila ng isang nakakalungkot na report mula sa ospital. Ang asawa ni Vinh at ang 2 buwang sanggol nila ay hindi nakasurvive. Sunod-sunod ang maitong binawian ng buhay doon sa ospital. Kaya naging 3 na ang fatalities sa explosion. Ang kaisa-isang survivor lang sa insidenteng to ay ang pinsan ni Vinh na si Nguyen Van Tho. Sa kasamaang palad ay nagkaroon ang bata ng 94% disability rate at napuruhan din ang kanyang mata. At habang buhay na din siyang visually impaired. Dahil sa sunod-sunod na pagpanaw ng mga biktima ay mas lalo lang tumindi ang pressure sa investigation team. Kaya muli na naman nilang isinailalim sa interrogation ang lahat ng kaanak ng mga biktima, kaibigan at mga kapitbahay. Nagbabasakali sila na may makaalala pa tungkol sa 2 estranghero. Hanggang mismong si Nguyen Van Vinh na ang nakapagbigay ng valuable na impormasyon na maaring related sa 2 estranghero. Ayon ni Vinh ay may isang insidente noon nangyari bago ang trahedya ng kanyang pamilya. Isang araw daw noon ay may misteryosong lalaki na bigla na lang tumawag sa kanya. Galit na galit ang lalaking yon. At tinanong pa daw nito ang tungkol sa relasyon ni Vinh noon sa dati niyang nobya na si Lai Qiulan. Ayon pa ni Vinh, matagal na silang hiwalay ng dati niyang nobya. Ito ay nangyari bago pa siya nakapag-asawa. At ang pinagtataka niya ay kung bakit tumawag pa sa kanya ang lalaking yon. Hinihinalaan ni Vinh na ang tumawag sa kanya ay ang bagong karelasyon ng dati niyang nobyang si Lan. Noong oras daw na yon ay nagkasagutan sila sa telepono at nagbabanta pa umano sa kanya ang lalaking yon. Pero inisip ni Vinh noon na hindi totohanin ng lalaki ang kanyang banta. At matapos ng tawagan nila ay ilang buwan pa daw ang lumipas hanggang nalimutan na ni Vinh ang banta sa kanyang buhay. Dahil sa impormasyong ito ay pinagdududahan na ng mga investigador na maaaring ang 2 estrangherong nagbigay ng radyo sa mga biktima ay ang tumawag noon kay Vinh at ang ex niyang si Lai Qiulan. Kaya agad na din nilang tinugis ang babaeng to at maging ang mga investigador ay nagulat sa kanilang mga nalaman. Ngunit sino kaya si Lai Qiulan? Paano niya nakilala si Vinh at sino kaya ang misteryosong lalaki? Si Lai Qiulan ay pinanganak noong 1976 at nagmula siya sa isang respetado at well-educated family. Ang kanyang mga magulang ay parehong nagserbisyo sa military. Noong nakapagtapos naman si Lan sa kolehiyo, ay nagtrabaho naman siya sa Association for the Relief of Disabled Children. At dahil na rin sa natural niyang kagandahan, ay nagkaroon din siya ng maraming manliligaw
Hanggang sa nakarelasyon niya si Nguyen Van Ven, kaso hindi din sila nagtagal. Kalaunan ay lumipat naman ng trabaho sila sa isang mineral company sa Bacaan bilang isang accountant. At sa lungsod na to ay nakilala naman niya at nakarelasyon ang lalaking nagngangalang Ngo Man Hong. Si Ngo Man Hong ay ipinanganak noong 1971 at nagmula siya sa isang farming family mula sa Tay Ben. Ang lalaking to ay isa ding ex-military. Nakapagserbisyo ito noon sa army sa loob ng 5 taon. At noong nagkakilala na sila ni Lan, si Hong ay nagtatrabaho na sa construction consulting company sa Bacaan. Masaya naman si Lan na napakaseryoso ni Hong sa kanilang relasyon at iniisip niyang si Hong na ang lalaking gusto niyang makasama at balang araw ay magkaroon sila ng sariling pamilya. Subalit, isang insidente ang nagpabago sa magandang pagsasama nila. Isang araw, matapos ang romansa nila, ay saka lang nalaman ni Hong na hindi na pala birhen si Lan at naging big deal ito kay Hong. Buong akala niya kasi ay siya ang magiging kauna-unahan ni Lan at kinwestiyon pa niya ang nobya kung paano ito nangyari at sino daw ang lalaking naging una. Kaya umamin na lang si Lan na may dati siyang naging karelasyon at ito ay si Nguyen Van Ven. Pero matagal na silang hiwalay ni Ven. Kahit anong paliwanag ni Lan, ay hindi pa rin tanggap ni Hong ang kanyang nakaraan. Simula nito ay nagbago na si Hong. Naging bayolente na ito at mapanakit kay Lan. At pinaghihinalaan pa nito ang nobya na may damdamin pa sa ex. Naging siloso na si Hong at gusto niyang turuan daw ng leksyon si Nguyen Van Ven. Tutol sana si Lan sa plano. Kaso, pinilit at binantaan siya ni Hong. Ayon pa nito, kung hindi man lang daw siya papayag, ay mas mabuti pa daw na pareho na lang daw nilang wakasan ang kanilang mga buhay. At sa takot ni Lan, ay sinuportahan na lang niya ang nobyo sa plano. Hindi na niya naisip pa na magsumbong sa mga pulis. At ilang buwan nga bago ang trahedya, ay tumawag na mismo si Hong at pinagbabantaan na niya ang dating karelasyon ng nobya na si Van Ven. Sa loob ng ilang araw, ay gumawa naman si Hong ng DIY explosive at naging advantage ang knowledge niya sa military. Ikinabit niya ito sa interior ng transistor radio at ang switch nito ay ang magsisilbing detonator. Kaya noong October 31 ay in-execute na nga nila ang plano. Nagtungo na sila sa residence ni Ven sa Sok Son, Hanoi. Kaso, nagkataon na sa araw na to ay wala sa bahay si Ven. Kaya ibinigay na lang nila ang radyo sa asawa nito. May kasama pa itong sulat na nagsasabing ipakukumpuni daw nila ang radyo at pick upin na lang daw nila kinabukasan. Pagkatapos ay agad na silang umalis. Nagkataon din na sa araw na to ay dumating sa bahay ang nakababatang kapatid ni Nguyen Van Ven na si Nguyen Van Thang. Kaya pinasuri ng asawa sa kanyang bayaw ang radyo. At noong binuksan na ng binata ang radyo, ay agad itong na-detonate. At on the spot, nagwakas ang buhay ng kanyang kapatid. Tumilapon at sugatan naman ang mag-ina ni Ven at ang kanyang pamangkin. At yun nga, habang nasa ospital, ay binawian din ng buhay ang kanyang mag-ina. Balik naman tayo ngayon sa investigasyon. Matapos magbigay ng statement ni Ven tungkol sa banta sa kanyang buhay noon, ay agad nang tinugis ng Hanoi Police si Lai Q Lan. November 5, 2003 na nang nadakip nila ang babaeng to at ang karelasyon nitong si Ngo Man Hong. Agad namang inamin ni Lan kung bakit nila nagawa ang krimen. Dagdag pa ng babaeng to, maliban na pinilit lang siya noon ni Hong, ay inisip din niyang maturuan ng leksyon si Van Ven at hindi rin niya naisip pa ang mga consequences. Agad naman silang kinasuhan ng intentional homicide with the motive of personal revenge. Later sa trial noong June 2004 ay napatunayan na silang guilty. Si Ngo Man Hong ay guilty sa kasong murder at illegal manufacture and use of explosives. At sinentensyahan siya ng death penalty. Samantalang si Lan ay napatunayang guilty sa kasong accomplice of the crime.
sinentensyahan naman siya ng life imprisonment. Sinentensyahan din ng 15 years imprisonment ang mga taong nag-provide kay Hong ng mga ingredients sa explosives. Habang nasa loob na ng bilangguan, ay labis namang pinagsisisihan ni Lan ang kanyang ginawang krimen. Ayon pa niya, kung alam lang sana niya kung paano kontrolin ang sarili noon, ay wala sana siya ngayon sa bilangguan. At malamang ay magkakaroon pa siya ng masayang pamilya. At nagbigay din siya ng payo sa ilang mga kababaihan na dapat marunong kontrolin ang sarili para hindi magkamali katulad niya. Nakakalungkot isipin na nagwakas lang ang buhay ng mga inosenteng biktima dahil lang sa selos at paghihiganti ng dalawang selfish na tao. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Senya Roma, Elma Macheco, Cristina May, Mea Raimundo, Ray Vargas, Renante Guarin, Loz Tiniso from Saudi Arabia, El Laba, Maria Fesamonte, Wayward Cyprus, Beverly De La Rosa, Frey Cosino, XX Lovely, Bilog Maldita, Joris Asuncion, Pearl Loves, Lady Isa, Enrique Ragas, Silent, Alfe Medallo, Tonton Balahadya, Marie Libutan, VR Kodla, Amay Kolot, Annabel C, Hylos, Noel Armstrong, Elech Zenetram from Russia, at Kay Ann Valerio.